Tuloy sa malalaking pag-atake ang puwersa ng IDF na siyang ikinasawi ng 13 katao. Hindi tinantanan ng puwersa ng IDF ang grupong ito kahit paman pumayag na sila na ibababa na nila ang kanilang armas. Sa madaling sabi, sila ay susuko na. Pero ang tanong, bakit nagsagawa ng isang napakalaking pag-atake ang puwersa ng IDF? Sino ang grupong ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 4, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang Israel. Iwanan muna natin ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ang video na inyong nakikita ay ang before and after na lugar sa Gaza. Dati ay napakasigla. Magagandang mga gusali, nagtataas ang mga gusali, magagandang mga kalsada, tahimik, masigla ang pamumuhay ng maraming mga Palestinian. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, buhat noong October 7, 2023 nang umatake ang Hamas sa Israel na kumitil ng mahigit 1,000 mga Hudyo, nagbago ang itsura ng Gaza nang ang puwersa ng Israel ay pumasok mismo sa loob ng Gaza upang tugisin ang grupong tinatawag na Hamas na suportado ng Iran. Nang magsagawa ng operation o ground operation ang puwersa ng IDF sa loob ng Gaza, winasak ang maraming mga gusali na siyang itinuturing na ginagamit ng Hamas upang maging command center at dito rin itinatago di umano ang ibang mga missiles, mga rockets at drones ng militanting grupo. Kaya winasak ito ng puwersa ng IDF sa pamamagitan ng kanilang mga airstrikes at mga tangke. Pero hindi maikakaila mga kaibigan na maraming mga nadamay na mga pag-aari dito. Mapasibilyan na mga building, mapag-government owned na mga fasilidad ay nawasak at ang malubha, hindi rin natin maikakaila na marami ding mga sibilyan ang nadamay sa digmaang ito. Papalit-palit na ng liderato ang Hamas. Pero habang may ipinapalit, hindi lumilipas ang mahabang panahon ay napapas lang ito ng puwersa ng IDF hanggang sa mga pagkakataong ito mga kaibigan. Medyo tumatahimik na sana ang magkabilang panig sa panig ng Israel at ng Gaza. Bihira na lang magsagawa ng pag-atake ang Hamas. Ganon din ang Israel. Pero may ginawa ang Israel at eto mga kaibigan, ang isang pag-atake. At sa pag-ataking ito, kumitil ito ng 13 katao. At upang patutuhanan ang ating sinasabi, ibinalita ito ng BBC. Ayon sa kanilang headline, at least 13 killed in Israeli strikes on Gaza after Hamas agree disarmament deal. Maliwanag dito mga kaibigan na ang Hamas ay pumayag na ang kanilang mga armas ay ibababa na o sa madaling sabi, susuko na sila. Ayon naman sa ulat ng The Times of Israel, 2 miyembro ng Hamas ang nasawi at ang nasabing nasawi mga kaibigan ay merong papel noong October 7 noong sila ay umatake sa Israel. Now, magkaiba man ang numero ng mga napaslang ang ibinabalita ng magkabilang panig. 13 sa BBC, 2 naman sa Israel. Pero hindi natin maikakaila na ang mga numerong ito ay patunay na talagang nagsagawa ng pag-atake ang Israel. Ang tanong ngayon, bakit umatake ang Israel sa Gaza gayong pumayag na sana ang Hamas na ibababa na ang kanilang mga armas? Well, ganito ang ulat mga kaibigan. Ayon mismo sa IDF, napilitan silang gawin ang pag-atake
at talagang pinaninindigan nila na talagang umatake sila gamit ang kanilang mga fighter jets. Ang reason, pumayag nga ang Hamas na kanilang ibababa ang kanilang armas pero hindi pa ito nangyayari. At dahil hindi pa nga ito nangyayari, nagsagawa pala ng isang gawain itong Hamas na nag-udyok sa Israel kung bakit kinakailangan nila itong atakihin sapagkat ang Hamas pala mga kaibigan ay nagbabalak na umatake sa Israeli troops at ang maluba kasama pang aatakihin ang sibilyan. Yan ay ayon sa IDF. Kaya ayon sa IDF, kinakailangan nilang unahan ang Hamas upang ma-eliminate ang threat. Umani ng kaliwat kanang pambabatikos si Benjamin Netanyahu at ang IDF dahil sa kanilang ginawa. Dahil ayon sa iba, hindi raw ito makatarungan sapagkat pumayag na nga ang Hamas na ibababa na nila ang kanilang armas. At dahil daw sa ginawa ng Israel, posibleng hindi na ituloy ng Hamas ang kanilang balak na sumuko o ibaba ang kanilang armas at posible pang magpatuloy ang kaguluhan sa lugar na ito. Isa pang bagay mga kaibigan na iginigiit ng Israel at kanilang ginajustify talaga ang kanilang pag-atake. Ganito mga kaibigan, ang agreement kasi ng Hamas at ng Palestinian Authority, isusuko ng Hamas ang kanilang mga armas. Pero ito ay nakapwesto pa rin sa Gaza sabagat ito nga ay ibibigay sa gobyerno ng Gaza. Ibig sabihin, ang mga armas ng Hamas ay nasa Gaza pa rin. Malaki rin ang possibility ayon sa IDF na muli itong magamit ng Hamas laban sa mga Hudyo at hindi raw nila ito papayagan. Iginigiit ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz na never again is now. Tinutukoy nito yung October 7, 2023 na pag-atake ng Hamas. Maliban na lang siguro kung ang mga armas ng Hamas ay ibibigay nila sa United States of America o sa Israel mismo. Masasabi nating medyo wala nang magagawa ang Hamas. Pero duda pa rin ang United States of America maging ang Israel sa planong ito sapagat ang armas nga ng Hamas ay nasa loob pa rin ng Gaza. Alam naman natin mga kaibigan na ang Gaza at Israel ay magkatabi lamang. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, karapat-dapat lang ba ang ginawang pag-atake ng Israel o ito ay isang kalapastangan? O mabuti rin ba ang ginagawa ng Hamas at ng Palestinian Authority na ang kanilang armas ay bibigay lamang doon sa gobyerno ng Gaza? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. So mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. So paano mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.